How now, meow meow. The House of Representatives has expelled Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga over gross disorderly behavior and conduct unbecoming of a lawmaker. Barzaga was present during the session earlier, was seen milling around the plenary to say goodbye to his colleagues. And for the latest, let's bring in mobile journalist Amy Atienza. Amy, okay pa. Please, what specific violations did the Ethics Committee cite against Barzaga? Yes, good evening, Lord. Na-expel na nga si Congressman Kiko Barzaga dito sa House of Representatives with the vote of 265 affirmative, 14 negative, and 8 abstentions. And dito sa naging privilege speech ni House Committee on Ethics and Privileges Chairperson JC Abalos, nabanggit niya yung tatlo sa pinakamalalaking naihatol na reklamo laban nga kay Barzaga. Una na dyan ay yung repeatedly interrupting plenary sessions, kung saan makikita natin na nagvi-video nga itong si Representative Barzaga kasama yung iba pang mga mambabatas ng kanyang Congress Meow Adventures nga din. Pangalawa naman yung mockery of leadership, kung saan nga sinasabi din dito ni Representative Abalos na talagang malaking topic din ito for discussion, dahil nakikita nga na pati yung House Speaker, maging si former Speaker Martin Romualdez ay dinadali na din ni Barzaga doon sa kanyang videos. At syempre yung pangatlo ay yung unauthorized and slanderous live broadcast nito ni Kiko Barzaga, kung saan makikita daw sa social media accounts ni Representative Barzaga na mayroon nga siyang mga unauthorized FB live na ginagawa. At yun nga, yung naging rason para irekomenda nga ng House Committee on Ethics and Privileges na i-expel na itong si Barzaga dito sa House of Representatives. For the record, siyang ikalawang mambabatas na alis sa pwesto bilang mambabatas. Una na si Representative Arnie Teves noong 2023 at ngayong 2026 nga ay si Representative Barzaga naman. Medyo magkaibang kaso yon, magkaibang gravity, pero tawag dito. Of course, mukhang tanggap na naman ni Congressman Barzaga yung pagkaka-expel sa kanya. Pero meron bang mga arguments from mga nag-defend naman sa kanya? Kasi kanina, Lord, nakita nga din natin nung bago pa yung suspension pa lang ng session dito sa House of Representatives, umiikot na itong si Representative Barzaga para nga daw magpaalam na sa kanyang colleagues dito sa House of Representatives. At nung natanong natin siya kung ano nga ba, bakit niya ginagawa yun, sabi niya ito na nga daw kasi yung last day niya dito sa Kongreso. At bago nga din magbotohan ang plenaryo para nga dito sa expulsion ni Representative Barzaga, narinig na natin yung insights ng ilang mga mambabatas. Si Representative Toby Chanco, dinedepensahan niya at sinasabi niya din naman na nagkamali nga itong si Representative Barzaga, pero madali naman daw mapapagsabihan, lalo na noong nagkaroon siya ng remark doon sa pagkamatay nga din ng isang mambabatas dito. So yun yung isa sa mga nasasabi. Gayun din kay Representative Edgar Erice, narinig natin yung kanyang panig para nga dito kay Representative Barzaga, kung saan sinasabi niya na dapat daw ang mas pagtuunan ng pansin ng Kamara ay yung flood control projects at iba pang issue na kinakaharap ng ilang mga mambabatas na napapag-usapan din naman natin dito nga mismo sa House of Representatives. At si Representative Paulo Marcoleta na nakita natin, nakatabi niya kanina sa plenary session, sinasabi niya at nag-urge siya actually sa mga kongresista na kung hindi daw naman natatamaan dun sa buwaya remark ni Representative Barzaga ay bumoto daw ng no para nga dito sa expulsion ni Representative Barzaga. At yun naman nakita rin natin at nasabi din naman ni Representative Barzaga na tanggap niya yung naging desisyon, at yun nga nasabi niya rin nung mga nakaraang araw na marami pa naman daw siyang maaaring pagtuunan ng pansin dahil nga dito sa expulsion. At bago pa nga magkaroon ng desisyon itong Kamara ay nakita na rin natin sa kanyang Facebook page na nagbahagi na rin siya ng kanyang sentiments sa pagpapatalsik sa kanya. So titingnan lang din natin kung ano nga ba yung mga masasabi niya pa pagdating dito sa kung ano nga ba yung susunod na mangyayari pa sa kanya, Lord. So, ang mangyayari ba rito, may vacancy na sa 4th District ng Cavite? That, Lord, I have to ask pa kung ano nga ba yung mga mangyayari, dahil technically ito na mga expulsion ni Representative Barzaga ay matatalakay pa rin sa mga susunod pang araw. Siyempre, titingnan din natin kung ano pa yung magiging insights din ng kanyang constituents
sa Cavite 4th District. So I have to follow you up on that para din masigurado din tayo sa kung ano nga ba yung mga susunod na hakbang pagdating nga dito sa seat ni Representative Barzaga sa House of Representatives. Palinaw lang, Amy, So, yung House Ethics Committee pa lang, ito ba, o meron pa bang susunod na layer dito? Kasi di ba parang 2/3 pa rin yata ang kailangan ng buong, tama ba, ng buong House membership para ma-expel, to vote to expel a member of the House? Well, technically kanina bago nga magsimula din yung nominal voting no, nasabi na 2/3 yung kinakailangan para ma-suffice yung expulsion ni Representative Kiko Barzaga. So that's 212 members of the House of Representatives. Pero by the numbers na nakuha din natin, doon sa votation 265 yung bumoto na nagsasabi nga no na i-expel na itong si Representative Barzaga. So technically, in terms of this level of the House of Representatives, ay expelled na talaga at hindi na maaaring pumasok dito sa Kamara si Representative Kiko Barzaga. Usually, the Constitution will provide that a special election is called to fill the vacancy if there's sufficient time in the remaining term. So yung mga mananalo, usually, ang isa-serve nila is the remainder only of the unexpired term. Sa party list naman, may party list succession rules yan na sarili na. Pero on that note, maraming salamat po na ang ating mojo sa Kongreso, Amy Atienza.